Hi guys, welcome back to my channel, The Coders TV. Sa video ito, nais kong ipakita sa inyo kung paano mag-create ng post carousel slider sa WordPress. Like this section. Post carousel slider ay isang paraan para i-showcase ang ating mga post or article ng ating website. So, ito ay isang magandang way para mai-featured natin ang ating mga article sa homepage or in other page sa ating website. May tatlong bagay tayong gagawin sa video ito. Ang una ay kung paano mag-create ng post with a featured image sa WordPress. Then, pangalawa ay kung paano i-configure ang WordPress carousel plugin na siyang ating gagamitin para sa ating slider carousel. Okay? At ang pangatlo ay kung paano i-implement ang carousel sa homepage or in other pages of our website. Masok tayo sa ating WordPress dashboard. Then, mag-create tayo ng post. Okay, punta tayo sa post, then add new. Okay? So, lagay natin yung title ng post, sample. Okay, then domi text. Tapos, tayo sa baba, featured image. Click natin ito. Then, okay, mag-upload tayo ng ating images. So, upload files, then select, then i-browse natin yung image na gusto natin gamitin. Then, upload. Okay, so, na-upload ko na yung mga images. So, ang gagawin natin ay i-locate na lang. Okay, for example, that image. Then, click natin itong button. Okay, so, na-add na natin yung ating featured image for this post. The next thing is publish. Okay, so, meron tayong isang post. So, the next thing to do is i-repeat lamang natin yung same process. So, add new ulit, then ilagay natin yung title, then content, tapos iset natin yung featured image. Okay, so, after natin magawa yung mga post natin, yung mga sample post natin, ang next natin gagawin ay i-add natin yung ating WordPress carousel plugin na ating gagamitin. So, punta tayo sa plugins, add new, then i-type natin dito sa search WordPress carousel. Okay, so makikita natin sa result ng ating plugin search, makita natin sa first result ay itong item na ito. So, ito yung ating plugin na gagamitin. WordPress Carousel Responsive Image Slider for WordPress. Ito ang ating gagamitin. So, install natin ito. Okay, then activate. Okay, so pagkatapos na ma-activate natin yung plugin, ay magkakaroon siya ng bagong admin menu sa ating left side. Nakita natin itong WP Carousel. So, ito ang ating menu para sa ating WordPress carousel. So, the next thing to do ay mag-add tayo ng carousel item. So, add new. Okay. Then, ilagay natin ang title ng ating carousel. For example, featured post. For example lang, kahit anong name na desire ninyo, pwede nyo ilagay dyan. Okay, next thing ay dito sa carousel type.
So, piliin natin yung post. Okay, actually, meron akong tutorial about image carousel. So, kung interesado kayong makita yung tutorial, ay i-check ninyo yung aking tutorial about that carousel type. Okay, so, piliin natin itong post. Okay, then, after that, filter post, titingnan natin ito. Check natin. So, sa Pro version ng WordPress carousel ay merong mga option, taxonomy or specific. So, dahil tayo ay gumagamit ng free version, so isa lang ang ating magagamit, yung latest lang. So, latest, then total post, makita natin. Ito yung number of posts na ma-display sa ating carousel. So, pwede ninyo itong i-update at pwede nyong dagdagan at bawasan. Depende po sa inyong desire. Okay, next thing. Okay, dito tayo sa general settings ng ating carousel item. So, makita natin itong general settings tab. Okay, carousel section title. Kung gusto nyong ma-display yung title, this is the title, sa inyong carousel, pag na-implement na sa pages, pwede nyong i-show ito dito. Or kung ayaw nyo naman, ay hide ninyo. So, depende po sa inyo kung ano ang inyong desire sa inyong carousel. Next is the carousel columns. Okay, so ang carousel columns ay ito yung mga display sa bawat screen or bawat browser. For example, this one ay sa mga large or TV monitor. Ito naman ay para sa desktop. Okay? At ito naman ay para sa laptop display. Ito ay para sa tablet display at ito ay para sa mobile display. So, in this section or in this settings ay maaaring nating manipulate or makontrol ang display ng ating carousel in each browser sizes. For example, depende sa atin kung anong desire natin. For example, sa TV ay gawin nating 5 ang display, or sa desktop gawin nating 4, or sa laptop gawin nating 3. Depende sa inyo. Pwede nyong dagdagan at pwede nyong bawasan. Depende sa inyong desire. Okay, so kayo na pong bahala mag-update niyan at mag-increase at mag-decrease ng display sa bawat monitor. Okay? So, order by. Ito naman, item na ito ay kung paano natin i-order yung display ng ating post carousel. For example, menu, order, okay, pili kayo dyan, ID, date, random, title, okay, yung pagkakasunod-sunod ng ating post display sa ating carousel. Okay, so yung order naman kung ascending or descending. Pag na-set up natin itong general settings, ay pwede nating munang i-publish at yung iba pang mga settings dito para sa ating slider ay maaari nating balikan later pag implement na natin ng ating slider para makita natin kung ano ang gamit ng mga settings na ito sa ating carousel slider. So, publish natin. Okay, so ang ating carousel ay nakapublish na natin. So, makikita natin yung kanyang short codes dito. Okay, at mayroong template includes. Okay, so itong short codes ay magagamit natin sa paglagay sa mga pages o the implementation ng ating carousel. So, ilalagay natin to sa pages or sa post or
anywhere sa ating website, sa loob ng ating dashboard ay maaari nating ilagay yan. Maaari nating ilagay yan sa widgets kung gusto natin. Kung gusto niya namang ilagay sa template or doon sa mga PHP files ng ating team, ito ang ating gagamitin. So, dito muna tayo mag-focus sa shortcodes. So, ika-copy natin yan. Okay? After natin makopy, okay, pumunta tayo doon sa area na gusto nating mag-display yung ating carousel. Nice kong ilagay ito sa homepage. Okay, so makita natin. Okay, dito sa area na ito. So, dito in this area ng ating homepage natin nilalagay. Okay, so ipapakita ko sa inyo ang implementation. Edit natin with Elementor. So, I use Elementor Page Builder. Pero pwede rin yung ilagay ito directly doon sa inyong page editor, yung inyong default editor. Okay, then mag-add tayo ng bagong section dito sa baba nitong yellow section. So, click natin itong plus. Okay, then one column. Then click natin itong plus icon. Then hanapin natin yung short code. Okay, drag natin dito. Then i-paste natin yung ating short codes na kinapi kanina doon sa ating carousel. Okay, so okay, pag na-paste na natin, i-update natin. Okay? Sometimes ay yung carousel short codes ay hindi na-preview sa Elementor. Okay, so para ma-view natin, ito tayo sa view page. Okay, check natin yan. Okay, so check natin sa baba. So, nakita na natin ang ating carousel. Nag-display na siya sa ating homepage. Kagaya ng ating gusto. But yung kanyang display ay kailangan pa ng configuration para magaya natin yung ating pinaka-output kanina na ipinakita ko sa inyo. So, kailangan nating i-reconfigure or kailangan nating i-update ang mga settings. Okay, so samahan niyo ako. Balikan natin. I-edit natin ang ating, balik tayo sa all carousels. Then, hanapin natin yung ating carousel. Edit natin. Then, okay. Balik tayo sa general settings. I-reconfigure natin para maging maayos pa yung display ng ating carousel. So, kagaya ng ating model kanina, so meron ditong tatlong column lang, di ba? Tatlong column, then may arrow navigation, then pagination dito sa baba. So, i-reconfigure po natin. Okay, so gawin nating 3 column. So, sa large, gawin nating 3 columns. Sa desktop, 3. Then, sa laptop, 3 din. Okay, pagkatapos nyan, save natin. Okay, then, refresh natin dito. Okay, so meron na tayong tatlong column. Then, nakita natin itong arrow. Then, nakita natin itong pagination. Next na ating titingnan ay ating carousel settings. Okay, so ang carousel settings, ito yung settings para sa ating carousel display. Okay, so makita natin dito sa option, makita natin yung autoplay. Okay, pag naka-on po yan, it will autoplay. Nakita niyo, kahit hindi tayo nagki-click ay nag-autoplay siya. Okay, that is autoplay. Pag in-off natin yan, so manual, so meaning hindi na siya mag-autoplay. Okay, so pwede nating adjust yung ating autoplay speed. Pwede nating adjust yung ating sliding speed.
Okay, depende po sa ating desire, ay maaari nating i-control dito o manipulate ang ating mga speed dito. Okay, so kung gusto naman natin na mag-hover, pag nag-hover ang user ay magpo-post, ma-post yung ating carousel, so i-own natin ito. So makita natin. Okay, so hindi siya na-navigate or hindi siya mag-auto-play, auto-slide. Okay, habang naka-hover tayo sa ating carousel. So pag tinanggal ko 'yan, okay, kita nyo? Okay? So pag inilagay ko dito, hindi siya hindi siya mag-auto play o hindi siya mag-auto slide. So yan po ang gamit diyan. Okay, so infinite naman, yung infinite loop, makita natin dito na hindi siya humihinto. Kahit i-click natin yung pinakadulo nito, hindi yan hihinto. Patuloy lang siyang mag-slide. Okay? Meaning no infinite, wala siyang dulo. Lagi siyang mag-slide. Patuloy siyang mag-slide. Okay. Yan po yung infinite. Okay, so yung navigation, ito yung navigation natin. Ito yung ating navigation. Left and right arrow. So, okay, right now naka-show ito. So, kung i-click niyo yung hide, so, syempre ma-hide siya. Kung gusto niya namang i-click itong hide on mobile, meaning yan, sa mobile lang siya ma-hide. Pero sa desktop, sa tablet, ay mag-show pa rin. Navigation color, pwede nyo i-change yung color. For example, palitan natin. Gawin natin darker. Okay, then save natin. Okay, refresh natin dito. Okay, so nakita niyo nag-change ang color ng ating navigation. Left and right. Okay, so kung gusto naman din natin i-change itong pagination, meron tayong option dito for the pagination. So yung pagination, same sa navigation, na meron siyang option para ma-show, ma-hide, and ma-hide sa mobile. So meron din siyang option to change the color, the default color, and the active color. So pwede natin i-change yan. For example, gawin natin yellow, then darker yellow. Okay, so pag save natin dito, okay, then refresh. Refresh natin. Okay, so makita niyo nag-change ang ating color. Okay, that's it. Okay, next, what else? Ito naman tayo sa style settings. Okay, so ito naman ay settings para sa ating post item. Okay, itong mga element dito sa ating post carousel. Okay, so content position, okay, huwag na nating palitan 'yan. Then slide border. So makita natin yung slide border natin dito, yung color niya ay gray. So, pwede natin i-change dito. Sample, balitan natin ang black. Okay, meron din tayong option to change the background of our slide. So, ang slide natin, pwede natin i-change dyan kung gusto natin. Okay, meron tayong option, gusto natin i-show yung title ng ating post, which is this one. This one is the title. So, kung gusto nating i-hide yan, ay meron tayong option dito. Click lang natin. Okay, kung gusto nating i-hide naman ang ating post content, okay, itong area na ito, sa our content, meron tayong option dito to show or hide. Okay, so, para sa ating content display type, excerpt lang for the free version of this plugin. Okay, so next is the post meta. Kita natin, ito yung ating post meta, ito sa baba.
Okay, so meron tayong option dito kung gusto nating i-hide yung ating date, i-hide natin yung ating author, ay magagawa natin dito. So, ma-hide itong area na ito. Next is the image. Meron tayong option kung gusto nating i-show yung image or kung gusto nating i-hide. Okay, meron tayong ditong option para sa image sizes. So, maaari tayong pumili dito kung gaano kalaki or kaliit ang ating featured image na madi-display dito sa ating carousel slider. Okay, ito naman image title attribute. Okay, kung gusto nating mag-add ng image title attribute or gusto nating lumabas, okay, yung image title ng ating mga featured image. So i-check lamang natin ang checkbox, then update. Okay? So yan po. Then punta naman tayo dito sa typography. Okay? Kita nyo? Ang typography ay ito naman ay para sa mga font size. Okay, font family, text area, okay, color ng ating carousel. So, pwede po ninyo itong i-update din at i-configure depending on your desire. So, that's it. Pag happy na po kayo sa inyong configuration at na-setup na ninyo ang lahat ng dapat na ma-setup, ay i-update lang po ninyo ang inyong carousel. Then, it will automatically apply to your carousel section. Okay? So, yan po. Okay, that's it. Okay, so ayusin lang natin. So, gawa tayo dito ng adjust lang natin. Gawa tayo ng padding. Okay. Okay, so duplicate na lang natin to. Drag natin dito. Okay. Change natin to to featured post. Tapos, update natin. Fresh. Okay, so, yan po ang ating featured post carousel. Okay, I hope na nakuha ninyo ang buong process at nasundan niyo ang step-by-step tutorial. At kung mayroon kayong tanong, mayroon kayong suggestion, or mayroon kayong request ng video na gusto ninyong gawa natin ng video tutorial, ay mag-comment lang po kayo sa comment area at ipaabot ninyo sa amin. At huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel para sa marami pang video tutorial in the future. At maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.